Hello there, mga kagandang buhay. Good afternoon. Ganito po kami kapag kagaling po kami sa stockyard, sa aming pong pamimili. Nagre-relax na po kami tuwing hapon. But by this time, makikita po natin si Nunoy na ayan, sinasaksak po niya yung balani o ang katawan po ng saging na pinapakain po namin sa aming mga baka. Gawa ng tagtuyot, wala na po kami makuhang mga damo. Mga kagandang buhay, meron po akong nabili sa isang farmer na babaeng baka. 13 months old po siya at product po siya mga kagandang buhay ng EI. Actually, meron na pong gustong bumili sa kanya. Pero gusto ko po sana mga kagandang buhay na dalhin siya po doon sa aming farm. Kasi kailangan ko pong makabili din ng mga babaeng baka para po sa breeding. Kasi pwede rin po natin siyang ipa-EI at ma-reach po natin yung 100% po na lahi. Kasi ito mga kagandang buhay, mataas na po yung genetics niyang Brahman. Kaya tingnan po natin siya ngayon, kasi na-feature ko na siya nung nakaraan. Tingnan natin siya ngayon mga kagandang buhay. Ayan po siya mga kagandang buhay, oh. Napaka-healthy at saka ang galing kumain. Kumakain po ng sinaksak na saging. Tsaka, naku, pag humigop Noy ng feeds, grabe Noy. Naku, isang balde, ubos niya po. Yan, ang katawan niya, hindi pa lang niya nakapaligo. Pero puting-puti po siya pag nakapaligo na siya. Yan po siya mga kagandang buhay. So, di ba 7 months bago po mawalay sa nanay? So, 6 months pa lang po siya ngayon. Plus yung 7 months po na bago siya nawalay. Ayan po, napakaganda yung tenga kasi yung nanay niya po, 75% Brahman, tapos EI pa po siya. So, malaki na po ang porsyento niya po ng kanyang genetics. Ayan. So, yung nanay po nito is, ngayong week daw po manganganak. Sabi ko po sa farmer, sa akin na lang rin po ibenta yung anak. Masipag po yung farmer na yun na magpa-EI. Kaya, ayan po yung product ng EI, mga kagandang buhay. Napakaganda pong babae, napakasarap pong kumain, tsaka napakaamo po, mabait. So, yan po yung mga qualities na dapat pong gawin nating inahin. Yung hindi po siya wild, at napakaamo po niya mga kagandang buhay, napakaamo. Ayan po siya, oh. Ayan. Oh, di ba? Oh, ayan po yung kanyang puwet. Makapal, maganda po ang katawan dahil magaling po siyang kumain. At wala po siyang pili, kumakain po ng tubo. At kung feeds naman po ay ang bilis niya pong humigop. So, di po siya masilan o di kaya maarte po sa pagkain. Yan, ang importante po yung genetics niya sa pagbili po natin sa farmers ay nalaman po natin yung genetics. So, talagang success po yung pag-EI sa nanay niya, kaya yung itsura niya po ay talagang Brahman na Brahman. Kaninang umaga po mga kagandang buhay, na-feature natin siya. Saglit lang po sa ating pong morning vlogs. Ayan, nag-live po tayo. At pinakita ko po at meron po talagang farmers na nag-screenshot sa kanya. Ayan, si Master Joel po at papainumin niya po yan ng feeds. Tingnan nyo po ngayon at makikita ninyo kung paano siya humigop ng sabaw. Ayan. Oh. Sanay po siyang kumain ng mga kung ano-ano lang, mga kagandang buhay, kaya maganda po ang kanyang katawan. So ano lang po ito mga kagandang buhay, oh. Yung balani po, yung saging po, tapos lagyan ng feeds. Ayan. Kain na po kaagad siya, wala po siyang silan sa pagkain, so napaka-bless po natin na nabili natin siya mga kagandang buhay. Ang galing po niya, kaninang umaga po, talagang sarap niyang humigop. Oh, medyo nahiya siya sa akin, oh. Dilap-dilap siya mga kagandang buhay, oh.
Yan. Ganda po ng tinga niya. So, importante po sa baka, hindi po maarte sa pagkain. At maamo po talaga siya mga kagandang buhay. Maamo. Yan. So, hindi pa po nakaligo yan dahil kahapon po ay ang dami nila sa truck, 10 po sila. So, bukas po ng umaga, liguan po natin siya para makita po talaga yung kaputian niya. Balik yan siya mga kagandang buhay para kumain. Oh, di ba? Kaso lang po sanay siya sa feeds ng baboy, kaya pinapasanay pa rin po natin ngayon sa cattle feeds po mga kagandang buhay. Busog pala po siya, Master Joel, dahil kakapakain pa lang ni Danny sa kanya. Oh, nagsisingot talaga siya. Gusto niya siguro pure lang na tubig or walang balani. Kasi busog na siya, Master Joel. Napakaamo niya, Master Joel. Apo. Gaganda pa ito pag napaliguan po natin. Wala. Talagang maano sa tao po. Malambing. Yan ang magandang alagaan, yung mabait na baka. Busog daw siya, sabi ni Danny. Dahil kanina, kain mula umaga. Kanya ng buhay. Ito, Master Joel, ikaw ang bumili nito? Magkano ito? 45,000. Saan niya binili ni Master Winnie? Manuyod, ayan, 45,000. Parang may pagkaano ito, Master. Holstein, ang itsura. Parang may pagkabukay po siya eh. Hindi po Brahman ang itsura niya. Ito po for slaughter naman po. Ngayon ko lang naisip po mga kagandang buhay na kung magtiyaga po tayo talaga, tingnan po natin yung mga farmers, yung kanila pong mga breed, na ilang taon na rin po silang nagpapa-EI, nag-upgrade na rin po at nag-upgrade po yung mga lahi na kanilang napoproduce, ay may makikita po talaga tayo dito sa Negros po mga kagandang buhay. O kagaya po nito. Kanina po sa paradahan, meron din po ako nakitang lalaki. Kaso lalaki po siya mga kagandang buhay. Ang concentration ko po ay makabili ng babae. Babaeng baka po ang mahirap hanapin, lalo na po kung magaganda ang lahi. Kasi nagkataon lang po talaga na ang farmers po na may-ari nito ay pupunta sa ibang bayan. At wala na pong mag-aalaga sa kanya pong baka. Kaya gusto niya po sanang dalawa yung ibenta niya. Kasama po yung inahin at saka yung buntis po kasi yun. Tsaka ito. So sabi ko sa kanya, paanakin mo na lang dahil baka makunan. Dahil kung kapanganakan na niya ay mahirap naman. Kaya antabayanan po natin yun, ang anak ng baka ng farmers na yon para po mabili natin. Sana po maging babae. Kasi hindi ko po binili dahil hindi naman po sigurado kung babae po ang anak. At ang gusto ko po talaga ay babae pong baka, yung damihan ko po ng bili. Dahil ang sabi po ng Subel, 1:25 po na inahin ang kaya po ng isang bull. So kailangan ko po magkaroon ng isang bull lang para po sa 25 heads na babae. Noong pumunta po ako sa Luzon, mga kagandang buhay, at naghanap po kami doon ng mga alagain, ay nakita ko po ang kanilang mga babaeng baka na mas magaling talaga yung Negros mag-alaga. Mas mataba po ito mga kagandang buhay. So, malay mo po may makita pa akong dagdag dito at meron pong nanonood sa aking mga farmers dito po sa Negros. Baka po meron po kayong mga na EI po, product of EI, tapos yung inahin naman po ay maganda na ang genetics. Pwede nyo po ako makontak sa Sol's G Vlogs, FB page ko po para ibenta po sa akin. At makapag-umpisa po talaga ako ng cattle farming po sa aming lugar para makapag-distribute din po
sa mga farmers din doon na may kursunada ring mag-upgrade ng kanilang mga alaga. Pili-pili lang po ako ng mga magagandang genetics po kasi usually po talaga kahit doon sa Luzon ay hindi nila binebenta po talaga yung mga babae nilang baka. Not for sale po mga kagandang buhay kasi 1:25 naman ang ratio po para sa bull. Kaya at yung mga farmers doon siyempre gustong-gusto nga nila pong mga anak po na babae yung kanilang mga baka. Para ma-breed, dumami po yung kanilang baka po, mga kagandang buhay. Kasi siyempre, napaka-importante yung babaeng baka para po makapagparami tayo. Tingnan niyo po ang kanyang tenga. Napakaganda po. Ayan. So, sa kanya pong katawan, ang bulas po ng katawan niya, ay masasabi po natin na maganda po talaga siyang gawing inahin. At ang ugali po niya, mga kagandang buhay, napakaamo po. Napakaamo ng bakang ito. Napakaamo po niya. Kaya magkakasundo po kami ng baka ko. Napakaamo. Kasi kung wild ito, di mo talaga mahawakan, mga kagandang buhay. Di ba? Napakaamo po niya, mga kagandang buhay. Yan po ang napaka-importante po sa baka. Yung mabait, tsaka maamo. Maamo po siya, mga kagandang buhay. Sana makakakita pa tayo ng marami pa dito sa mga baka na to. Ang tinga niya po. Diba? So, bukas ito, pagka napaliguan po ito ni Nunoy, ay talagang matatanggal po yung kanyang mga dumi-dumi. Ay, medyo, Master Joel? Master, parang yung kanyang tali ba sa ulo ay parang na? Parang hugot ba? Oh, no! Yung tali niya sa ulo, baka nagsusugat na siya. Pwede mo ma-check, Master Joel? Kasi nakita ko parang masyadong mahigpit. Yung kanya bang tali, meron na siyang line. Ang tali niya, pakitingnan yung ulo niya, Master. Yung tali niya. Di ba siya masyadong hugot o maligpit? Diyan sa may ulo, diyan sa taas. Hindi, okay lang? Okay. Pero kawawa naman Magkikamigo, gid. Magkaibigan, gid, Master. So, hindi pa ba pwedeng paglagyan natin yung pang-ilong, Master? Pwede rin yung magkuhan. Basit kuhan ang inom din lang kuhan. Ito magpunong luwer ko inom niya lang. Bang kapak man na masaw niya ini. Basit bila wala hindi pa siya magkuhan na usok pagkaon siya muna ningara siya sa kaon. Oo. Kasi yung feeds niya sa baboy talaga. Pero sabi naman nila busog na daw ito. Parang hindi lang siya sanay sa cattle feeds. Siyempre kaon ko ganina. Oo. Tingnan natin. Ano kayang gawin natin? Wag muna natin biglain. Wag muna natin biglain. Bilhan muna natin ng nakasanayan niyang feeds. Tapos medyo halu-haluan na muna natin. Wag biglain. Kaya kung ano siya, kalito na maningalaman, magkuhan man siya sa baho, lahit man siya sa baho kaysa kato. Oo, hindi. Kasi naamoy-amoy yan, no? Amoy-amoy siya. Pero ayan na, oh. Wala nang laman. Mga 4 kilo. Ano daw ang feeds niya? Ultra pack, dam nga kuhan. Sige, bilhan natin mamaya. Bilhan natin. Para... Testingan siya, bisag 2 kilo lang usa, dahil testing na to siya ang inom mo, kuhan mo siya dahil mo. Kaon mo siya. Kasi para baka mabigla siya. Yung yung balani ba o yung katawan ng saging, hindi rin maimpatso yung mga natin. Basta na i-feeds, okay gid siya. Okay gid kayo siya. Hindi, paano kung manibago ang tiyan? Di man gid siya mo, man gid siya kuan ra wala ra okay ra jud na siya sa baka. Okay gid siya sa baka. Na baka ana kay sa kuan balani o no. Ayan o. Lakas ang kain nila, no? So, hindi nyo hindi nyo binigyan ito ng feeds? Puro balani lang?
Ah, so ayan, may feeds po mga kagandang buhay. Ang lakas nilang kumain, no? Ayan. Pero ito, Master, ayaw kumain, no? Kasi walang feeds. Ay, busog. Busog ito, oh. Tapos nilagyan nyo ulit. So, hayaan nyo lang, kakain yan hanggang gabi. Ayan po mga kagandang buhay yung ating mga baka. Ayan, puro po sila kumain lahat ng mga katawan ng saging. Pwede nila kumain, oh. Oh. Si Master po talaga nag-aalaga sa mga nabili niya pong mga baka. So, pabilan natin, Master. Itong ating baka, bilan natin. Para di siya mga yayat. Oo. Kasi baka, ano siya, manibago siya ba? Oo. Manibago muna siya. Ang galing po niyang kumain ng tubo kahit na medyo tuyo na po ang tubo. Yan. Sarap niyong kumain, no? Wala ka talagang problema dito sa pagkain. So, meron pa po ako nakitang yung tubo dito. Kinain niya po yung tubo. Wala lamang po kasing tapas ngayon dahil Holy Week. Nakakagandang buhay. Lagay natin dyan para po maabot niya. Para maabot niya po mga kagandang buhay. Yan, kain siya ng tubo na tuyo na. At nagpabili po ako sa kanya ng nakasanayan po niyang hog feeds dahil kailangan po muna nating sanayin po sa cattle feeds. Kainin niya po yan. Ayan, sanay na sanay. Kasi ang kagandahan po, pag dito ako bumili sa Negros, maaamo na po yung mga baka dito. Sanay po sa tali, hindi po siya free range. Kagaya po ng mga binili natin sa Luzon, free range po yun. Pinaamo pa po natin. At saka gawa naman nga po na kulang po sa pagkain doon dahil sa patay na yung mga damo, medyo yung katawan po ng mga nabili natin ay nagnipis. Oh no! Siyempre po brown na po ang field. Wala na po silang makuhang damo. Mga rice stalks na lang po ang source of food nila. So dito po, ayan, nakita ninyo, tuyong-tuyo na po natubo yan. Nung last week pa po yan, natubo. Yan po, kinain niya. Saka ito naman po yung pang-slaughter natin, oh. Ayan, kinain po yung mga tubo din sa tabi-tabi at saka yung dahon ng saging. Kinain din. Pero yung highlights po talaga ngayon ng ating vlogs ay kung makakita po tayo ng mga magaganda po ang genetics na babaeng baka dito sa Negros ay napakainam po. Kasi nga, maaamo po sila. Hindi tayo mahirapan sa pag-alaga. Tapos po, yung pagkain ay tubo, kinakain na nila. So, unti-untiin lang po natin ang ating mga baka po. Meron pong nagsabi na isang subscriber natin na ang papayat nga po daw ng mga native nating inahin. So ngayon, ginagawa na po ni Ron, tinutukan na po ni Ron sa pagkain dahil inasa lamang po natin sa mga tao, mga kagandang buhay natin. Dahil syempre, si Sol's Gandang Buhay ay marami pong ginagawa. So si Ron na po talaga ngayon ang nag-manhand at in-inject po ni Ron ng mga vitamins at saka po nag-shredder na po si Ron ng mga pagkain. So tingnan po natin after 2 months at gaganda na po ang katawan ng mga payat po na inahin doong mga native. So syempre naman po, special care naman po ang gagawin natin po dito sa may mga lahi na. Kaya nga po mga kagandang buhay, pinagsisikapan natin makapagtanim po ng mais para isa na lang po yung pakain natin sa ating mga baka. Pwede pong silage na mais at the same time po, kung pakakainin natin sila ng ilang beses ang araw, pwede din naka-shredder na mga napier, ganun po mga kagandang buhay. Yun at yun lang po ang ipapakain natin sa kanila. Napier at saka mais po. Kaya tuwing darating po ang summer, pag marami na po tayong alaga, siyempre mapuprogram na po natin yung pakain.
So, meron na po kaming referrals din para po sa 3 hectares na yun na talagang taniman natin po ng mais kung magkasundo po. Kasi medyo mahal po talaga ang renta ng lupa. So, mas mahal po kung bibili tayo. Kaya utay-utay lang po muna. Kahit mag-arkila lang po muna tayo para po masustain natin ang pagkain ng ating mga baka. Kung magtiyaga ka lang po dito sa Negros talaga mga kagandang buhay, makakakita po tayo ng mga hybrid na o magaganda na po talagang mga genetics. Gawa po ng pagsusumikap din ng ating mga taga-Department of Agriculture na mai-AI po yung mga baka natin. So ito daw po, doon po sa lugar na pinagbilhan namin ito, tsaka yung mga malalaki pong baka na nabili namin for slaughter, ang masigasig daw pong nag-EEI sa kanila ay yung Municipality of Bindoy, Negros. Yan. Kaya palakpak naman dyan para po sa Municipality of Bindoy, Negros Oriental. So, nakakabili na rin po tayo sa mga stockyard, mga kagandang buhay ng mga malalaki. Pero hindi po ganun karami. Kaya patuloy pong magsipag ang ating mga taga-Department of Agriculture, maaabot din po natin na mag-alae na po rin ang ating mga alagang mga baka. At ang mga karatig po ng mga lugar, kagaya po ng Aklan, Capiz, tsaka Antique po mga kagandang buhay. Kasama na rin po yung Iloilo. Kaya marami pong nagtatanong sa akin dati, Madam, may mabibili ka ba dyan sa Negros na mga hybrid? Sabi ko, nakakonsentrate lang po kasi ako, Luzon. Pero sumama po ako sa house to house po namin sa pamimili sa mga farmers at na-amaze po ako mga kagandang buhay na talagang meron na tayong mga farmers na na-educate na talaga na maganda talagang magpa-EI. Palitan na yung mga native nila. Sabi ng iba naman, mas masarap yung karni ng native. Oo, mas masarap naman talaga po ang karni ng native. Pero, hindi po talaga siya pangkabuhayan mga kagandang buhay. Kailangan po magkaroon tayo ng magandang lahi para madali rin pong kumita yung ating mga farmers. Tingnan nyo po mga kagandang buhay, oh. Ang sarap niyang kumain, oh. Kahit laya. Master Joel, kahit laya, kinakain. Si Master Joel po ay bumili ng feeds po para sa baboy. Yung nakasanayan po ng ating alagain. Ilang kilo, Master, ang binili mo? 42 pesos po ang bili ni Master Joel ng per kilo. Binilan po ni Master Joel ng 2 kilo para mapasinghot po o mapaamoy sa ating baka. Yung amoy po ng nakasanayan niyang feeds. Tingnan po natin. Tsaka bukas po haluan na natin ng cattle feeds. Dan, kunin mo yung malaya, Dan, na tubo. Lagay mo dito banda sa kanya, oh. Ayun sa kanyang likod, Dan. Yun, oh. Marami pa dito. Kasi kahit laya yan or kahit tuyo na. Yan. Uy. Busog na busog po ito. Tapos sala lang kami, painom na painom tubig. Baka masubrahan na sa inom, Master. Di naman. Kumain kasi siya ng tubo. Hindi pa niya nanguya. Abaw. Tingnan niyo po mga kagandang buhay. Tumutunog-tunog pa yung kanyang pag-inom. Walang problema, Master. Ang importante, magaling kumain, Master. So, yan, feeds talaga ng baboy yung nakasanayan. Yung tahop ng bigas, yun daw pinapakain. Oo. Yun ba? Kasi cattle feeds kaagad yung binigay natin sa kanya, ano?
Oh, lahi siya kuan. Kaon ka pagkato sa bulan pipila. Oh, mix. So, meron bang hindi umiinom dun sa mga pangkatayin natin, Master? Na mo nay uban diha nga ligid siya mo kuan daw. So, bilan na lang natin ang feeds ng baboy muna. Di kasi, kahop lang lagi ganito ang okay na to kahop lang. yung ano ngayon? Agpas mo diba? Hagmas, yun na lang muna, Master, sa mga hindi kumakain ng cattle feeds. Wala na siya kuan. Sige, painumin mo na lang ulit yung mga hindi uminom para po hindi sila sanay pa sa cattle feeds. Ayan, tingnan mo, tumutunog pa yung paghigop, oh. Yun kasi yung naaamoy nila, no? Anak kuan magud mo may naandan pa diya nga kain. Yan, yung nakasanayan po niya. Yan, napakagaling pong kumain. Awan na para baboy. So, sabi ko nga, Dan, bukas may tapas na, wala pa rin, Dan. Yung, kinain niya yung mga tuyo na, Dan, na mga tubo. Kinain niya talaga. So, ipunin mo dito, Dan, banda, oh. Ilagay mo dyan, patong mo. Yung mga tuyo na yan. Galap-galap niyo gamay ito. Oo, mga tubo. Ayan. Malahan gi siya kay da. Kasi tingog gyang baba sa kuan niya. Oo. Kasi di niya ininom kanina yung cattle feeds. Kunti lang yung kinain niya. So, siguro yan ang natin. Ilagay natin sa balani mamaya. Siguro ni siya damo gamay nga kuan kanang hagmas og kare. Hagmas at yung yung binili mong 2 kilo. Grower nga ultra. Ayan po mga kagandang buhay si Dani, bago umuwi si Dani, lagyan dyan, patong. Yan, patong ni Dani. Para kahit papano Dan ay maano pa siya. Ayaw niyang kumain ng balani masyado. Pero kumain naman siya kanina, pero mas gusto niya tubo. Pero busog na siya kasi mga kagandang buhay. So ilang bisis na po pinakain. Yan. Ayan po. Palagay mo, Master Joel, marami pa tayong makita ang mga babaeng baka. Parang ayaw rin kasi ibenta ng mga farmers yung babae, no? Nahirapan sa pagbili ng mga feeds. Kailangan niya ng pera. So, balikan natin yung Master, yung buntis niya, baka babae ba? O yung anak ng niya, baka doon na natira. Pag nakapanganak na yon, natin, tanungin natin kung babae yung anak. Tapos tag-una natin, Master, na tayong bibili. Yan po, nagawan talaga ng paraan ni Master na masiguro po na magustuhan niya yung kanyang iniinom. Ayan, ultra pack talaga po yung gusto. Testing ulit ni Dani kung kakain ng mga damo-damo sa tabi-tabi. Ano bang tawag sa damo na yan, Dan? Inaamoy-amoy pa, Dan, inaamoy-amoy. Parang mabaho daw, mabaho. Inaamoy-amoy pa niya, Dan. Natin. Sinasanay talaga siya dahil sa tubo, no? Buti yung pang tubo kinain niya. Uy, kain siya, Inamoy-amoy niya muna, no? Kaya hindi po pala mahihilo itong mga baka. Hindi talaga kakain ng medyo mahihilo ba sila? Marami ba yan doon? Siguro, nampok na yan doon. Maganda daw ang tubo ng mga damo doon sa napira namin. Kain siya. Walang problema po ang bakang ito kahit na yung mga tumutubo lang po sa palayan ng mga damo, kain. Yan. Pag nakainom pala ng tubig, sarap ang kain. Ang problema. I-mix lang muna natin yung feeds. Huwag natin biglain sa cattle feeds.
Kasi ang mga baka po kasi may nakasanayan po na amoy daw, sabi ni Master Joel, sa pagkain. Kaya ugaliin ko na po ngayon mga kagandang buhay na magtingin-tingin ng mga pumaparada po mga alagain sa stockyard. Tsaka tanungin po natin kung mga genetics nila. Tapos sa mga farmers naman po na nanonood sa atin na may mga alaga pong na EI. Tapos gusto nilang ibenta yung mga babae lang. Wag lang yung lalaki, babae lang. Bibilhin ko po. Message lang po kayo sa Souls Ganang Buhay FB page po. Kasi dalhin ko po sa Bisaya ito. Dalhin ko po ito sa Aklan para po paramihin natin. Okay ba, Dan? Okay ba yung katawan niya? Okay gawing inahin talaga? Oo. Talagang pasado. Dami ng mga upgraded dito. Malaki siya kaysa dun kanina sa tinanong kong 13 months din. Mas malaki ito, Dan. Oo. Mas mataas ito at mas malaki po sa 13 months. Since birth po, mga kagandang buhay. Sa inahin naman, kahit hindi 100% pure, basta po, Brahman po yung kanyang bull or else EI, mga kagandang buhay. Ayos lang po sa babae, yung ganito pong upgraded na, okay lang po yun. Yan, yung anak po nito, pagka na-EI, gawin din po nating inahin. Talagang gaganda at gaganda na po talaga yung kinalalabasan. Thank you so much po sa aking mga subscriber. Ayan. Sana po ma-inspire din po kayo na mag-umpisa po sa cattle farming.